ika-6 na gabi. Patuloy tayo. Medyo nagkakaroon lang ng delay ang ating doktor. At tayo magbibigay daan muna sa ating guest mamaya-maya ng konti lamang. Pero makakapiling natin ang ating magaling at pinagpipitagan ng si Dr. Charlie Mendez mamaya sa loob lamang ng ilang sandali. Samantala naman, ako muna ang inyong mula sa 8 Diretso, mula balita kanina, no? Mula balita kanina, nagpatuloy sa 8 Diretso at ngayon hindi ko alam kung paano ko isuswitch ang aking personalidad. Ito muna ibibigyan daan natin. Mamaya ibibigyan natin sa inyo yung guest natin kung saan siyang magdidiscuss ng ating topic. Ano bang pag-uusapan natin? Samantalang kaharap ko muna si Fred ngayong gabing ito. Magandang gabi, Fred. Magandang gabi, Tolits. Hindi ko man alam kung anong topic natin ngayon, pero mamaya makakapili natin si Dr. Charlie. Oo. Papunta na si Doc Charlie. Ang ganda ng katawan mo. Anong ginagawa mo? Pagkagising ko. Oo. Klinika on air. Clinica on air. Pagising mo, exercise ba yan? Pag-usapan natin kalusugan. Ikaw gwapo, ikaw maganda katawan. Ikaw na lahat. Hanep. Oo. Kaya i-discuss namin sa inyo kung ano bang pwede nating makuha out of this discussion. Oo. Meron tayong guest ngayon para naman magbigay daan sa ating pinaka-sentro ng ating topic. Saglit muna. Napakaraming mga katanungan sa atin, ano? Samantala, bukas naman yung mga linya natin. Yung mga gustong tumawag sa ating landline, 412-0288 ngayong gabing ito ng Webes. Yung mga gusto namang manalo, mamimigay po ang inyong DZRJ 810 AM, A-Tri-Media Broadcasting Network ng isang napaka-eleganteng Android tablet. Yan, no? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, yung mga sumusubaybay sa atin, walang humpay na tumutugay, guys, sa labi-labi nga natin. Mag-text lang po kayo sa 0917-798-8910. Ulitin natin ha, 0917-798-8910 para magkaroon po kayo ng entries actually. Okay, para po manalo at makapag-uwi ng isang brand new Nextbook Android tablet. Siyempre, makinig lang at manalo mula sa impilan ng bawat Pilipino handog sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Samantala, nako, sabi nga, habang kahit wala man dito si Dr. Charlie, pero sabi nga, join siya sa atin para sa isang discussion sa Clinica on Air. Narito siya sa ating linya para naman magbigay daan. Doc, magandang gabi. Yes, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Todit. At magandang gabi sa ating mga listeners sa ating programang Clinica on Air by Doc Charlie. Magandang gabi sa inyo dyan sa studio. Okay, marami nagtatanong, Doc. Sabi nga nila, meron tayong guest ngayong gabing ito kung saan makakasama natin actually, nagulat ako. Si Doktora, ang napakagandang si Doktora, kasama natin ngayon, ano? Siya po ay... Ayan, expert sa anti-aging yan, sa pagpapaganda. Nako, mukhang hindi ako tatanda dito ngayon. Yeah. Okay. Bigyan ko lang ng konting backgrounder, Doc, si Doktora, no? Actually, si Doktora ay graduate ng pamantasan ng lungsod ng Maynila and receive... ano to? Hindi ko mabasa. Both overseas and locally overseas training sa Sydney and Australia. Yeah, Sydney, Australia. Para sa cosmetics and aesthetic medicine. Wow. And also had further training in ano po to, ma'am? Sa Philippine Aesthetics and Aging Medicine po. Oh, I see. All right. Age management na po siya ngayon. Wow. And currently a fellow and active member of the society. Yes. Wow. Which Dr. Charlie is. Kasama rin si Dr. Charlie. Wow. Ikaw palang presidente dito, Doc. Oo, tayong presidente yan. Well, Elite Asia Aesthetic Center is a facial mediclinic and spa. At meron itong branches sa Unit 202 What's this? New Grange Hotel, Timog, Quezon City. At meron din sa may second floor, Bramante Building. Yes. Renaissance Meralco Avenue sa may Ortigas. Yes. Wow. Ladies and gentlemen, welcome po, Dr. Roda Espino. Thank you for having me today. Sa inyo lahat. Doc? Si Doktora, dito na po siya. Medyo lakasan mo yung microphone ni Doktora. Hindi masyado marinig. Okay po. Yan. Lapit po kayo ng konti, Doktora. Ayan. Yan. Okay na, Doc. Yan. Thank you po for having me here today. So, I was actually asked by Dr. Charlie to talk about
what we do in the clinic, and we usually do the facials and slimming, but our number one treatment for today currently is the facial sculpting, which is non-surgical. So Pag sinabi natin ng surgical, ito yung hindi walang na-opera. hiwa. Oo, walang Opo. hiwa, walang ouch. Ito, wala. Oo. Walang ouch. Non-invasive. walang tahi. Exactly. Kung may tahiman, hindi po siya surgical. Mhm. So, these are the procedures right now, very popular para po magkaroon ng delayed aging ng face. Ibig sabihin parang mas babata kang tingnan, mas groovy, mas maganda. Yes, that's true. And then also, we also have the hair rejuvenation treatment for our unfortunate mga pasyente na at the younger age, they're having some baldness. So, yun po yung topics ko for today sana. Baka makaka-relate ako dito. Marami tayong pwedeng tanong. Mukhang puro ako to eh. Sinadya po ba? Sinadya, parang. Well, si Doc Charlie yata may mga questions. You can... Doc? Yes, so sige. At siguro ay itanong natin sa kanya ngayon si Dr. Roda kasi yan talaga isa sa mga expert yan sa pagpapaganda, pagpapa-beauty, That's why she is beautiful. Oo, Thank isa rin you. siya sa mga active na mga doctors dito sa ating organization ng Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Medicine Incorporated. Ito yung samahan ng mga cosmetic surgeons, mga dermatologists at age management specialists dito sa ating bansa na eventually ay ipakikilala din natin hanggang sa abroad. Si Dr. Roda din ay isa sa mga magagaling na mga practitioner dito sa anti-aging sa Pilipinas. Ngayon ay may bagong technology na i-introduce dito. Yan nga yung sa hair rejuvenation. Opo. Pwede mo bang i-elaborate ng konti sa ating mga listeners kung paano mo ginagawa itong hair rejuvenation Yes, sir. without surgery? Yeah, without surgery po. Although we have options of having surgery, yung hair transplant po, but we also recommend to do non-surgical ways to stimulate and, grow back the hair. So, usually, this procedure is recommended for younger age group na yung mga kalalakihan. Kalimitan, meron na po na tayong nakikitang mga pasyente na at the age of 21, medyo nakakalbo na po sa may bunbunan. Huwag po kayo masyado tumingin sa akin. Hindi ko po naman sinasadya. Pero yun po, at the age of 21, nagkakaroon na po sila ng baldness. And usually, we recommend these patients to visit us and give us an overview kung bakit sila nagkakaroon ng ganitong mga condition. It can be genetic, it can be stress or hormones. So, sa clinic, we actually study each individual and then approach it on what is needed. Nabanggit niyo po yung mga causes ng pagkakalbo. So, just to be straight on that. Gusto ko po talaga magtanong I'm really into this question talaga. Nakaka-apekto po talaga kapag, syempre, I'm wearing hat almost every day. Yes. So parang, malaki po ba ang magiging effect nun? Opo. Malaki po ang effect niya because the heat produced by wearing a cap all the time. Tatanggalin ko na. Alisin na lang. The heat would cause more breakdown ng hair follicles po natin. So, kalimitan nga po, napapansin natin yan sa mga nag-wear ng caps or mga hindi naman sa sinasegregate ko, pero yung mga trabaho na nag-wear ng caps all the time, yung mga, police or... Pero, doktora, bakit ang focus niyo yung younger na age group, sabi niyo? Bakit po yung pag matanda na? Bakit kasi nga,
we have to concentrate on patients who have the ability pa to regrow the hair. Okay. To save them. To save them. Yung kaya Yeah. pang Yes. Pag po kasi talagang bald na siya, ang hirap na po talagang ma-stimulate yung hair growth. So, Pero you don't do implant. no, in my clinic po, we all just offer non-surgical. I see. But we do have surgical procedures which we refer our patients to pag talagang hindi na po kaya. Pag hindi na kaya. Mhm. Kasi po, ipapadala namin yung boss namin. si Sir Nestor. Papakonsulta nga ako eh. Mamaya. Anyway. Alright. Kagaya na, Doc, can I ask a follow-up question na lang din? Opo. Parang, syempre kaming mga kabataan, prone kami sa stress eh. Yes. Syempre nakikita yun sa mga mukha namin, nandun yung mga, how do you, call this? Mga wrinkles, mga Yes. spots, and problema sa Tagalog. Opo. So, paano po yung, meron po kayo proper procedure on how to remove this? So we're talking about Skin. Yeah po, sa opo. face no po. I always recommend, because our skin is our body is really good and it rejuvenates naman din basta you give proper care. So I always recommend to visit our dermatologists, our doctors who and then clean and do facials every 2 weeks. We also have medicines to rejuvenate the skin. Mhm. So, madami po tayong mga treatments for that. You just have to come to the clinic twice in a month, and then with a proper skin regimen and sunblock, kasi po ang araw is really causing a lot of aging po Yeah. sa face natin. Opo. Malaking factor pala yun. Opo. Going back naman po dun sa hair rejuvenation, yun nga po ang tanong is, how do we do it? Mhm. So, first, of course, we define the cause. And usually, the causes are sa sobrang matipuno. Ibig sabihin, mataas ang testosterone level ng lalaki. So, nagkakaroon po tayo ng increased testosterone din sa scalp. And it makes the scalp, it loses hair because of that hormone. So, kalimitan po ang talaga mga first line of treatment natin is to remove that testosterone sa scalp. Sa scalp lang naman. Hindi scalp. tayo. Kasi Akala ko, nakikita ko yung mga bodybuilders at saka yung mga nagsisteroid. Napapansin ko, ang bilis magpatubo ng buhok sa muka, pero ang bilis maubos ng buhok sa ulo. May now, connection yun. now I got it. I Yes. got it. Most of those bodybuilders kasi are bald. Hindi, Hindi, majority, that's the reality. Totoo. Di ba, Doc? Doc Charlie, di ba? Hindi naman. Doc? May mga... Oo, kasi di ba yung mga, I'm not really, Pero we really don't recommend steroids. It's really not Yeah. good for the body. Yun. Yeah. Pero, so, Parang yun napansin namin, Doc, sa mga observations Yeah. namin, bodybuilders. Tapos, ang bilis tumubo nung nung buhok nila sa yung facial hair, pero sa scalp nauubos kaagad ng manipis kasi nga ang taas ng testosterone nila. yeah. how do you do it? So we have medicines to Medicine. apply. And also, in the clinic, we stimulate the hair growth by, we have a gadget that we use to stimulate the scalp. And then we do that every 2 weeks. And then at the same time, the patient will have to apply the medicine every night. Those medicines have, para maalis yung testosterone. By the way, sa lahat po ng mga listeners natin na hindi masyadong naintindihan yung testosterone, ano po ba to? It's a hormone po sa lalaki, kalimitan na nag-exist. And then, ang testosterone po, pag tumataas nga po siya, pag masyadong madami sa katawan ng lalaki, hindi din maganda. So, ang nangyayari nga po, kaya yung mga nakakalbo, dahil, kaya nga po yung sa genes, sobra-sobra silang Ano ba? matipuno. Sabi ko na nga ba? Anyway, Doktora, syempre, marami mga inisip kasi nila dahil sa tumatanda na talaga, malaki po bang factor yung tipong ikaw nagkakaedad na o the natural way of hair loss? Opo, meron naman po talaga. Dahil ang meron po tayong phases ng ating hair growth. Mhm.
So talagang may natural naman po na pag-loose ng hair. Pero yun nga po, kaya nga kino-concentrate namin sa clinic is yung mga hindi normal na pag-loose ng hair. Baka ma-save pa namin. Yung very young people. So yung mga yappies, Mga medyo yappies, bago. oo. Yung mga stress to work. Well, pwede kayo mag-text sa amin right now. And actually, 2 reasons para mag-text sa amin. And isa sa mga rason is just to be part of this show. At para magkaroon tayo ng participation. Yeah. Kasi malaking bagay na-inform tayo, naging aware tayo on how we avoid and, kailangan maiwasan o di kaya magawa natin ng tamang paraan para wag tayo makalbo. And of course, to take home the new Android tablet. Diba? All you can do is text us 0917, alright, 798-8910. That's 0917-798-8910. So, dalawang purpose natin yan. To heal and to win. I also want to add, my clinic will be giving away 8 free treatments for the lucky callers na magtatawag ngayon. So ask your questions. Ask your Paano po question. yung anchor na nakapagtanong na ng 3 tanong? Libre na po. Libre na. Anyway, we'll be giving you, Doktora, yung mga questions pa natin. So Sige we'll be po. just passing for a short break and we'll be back for more. Alright? Okay. More of those infos after this short break. Marami pa tayong mga ibibigay sa inyo mga impormasyon. And still with Clinica On Air. Is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maksidente ako? Buti na lang, ang tura namin nag-SSS Alcansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwan ng kontribusyon. Ipon kong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alcansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Clinica On Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. 25 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi sa Clinica On Air. Kapiling pa rin natin si Dr. Roda Espino para naman sa ating usapan, sa ating hair loss, actually pagpapaganda at pagpapapogi. Diba? And si Dr. Charlie Mendez nasa linya natin, Doc. Are you still there, Doc? Yes. So, meron akong dito, text question na na-receive ngayon tungkol dito sa hair restoration and baldness. Ang tanong niya, sabi niya, siya daw ay merong dandruff na on and off. Paulit-ulit, marami na raw siyang nagamit sa mga dandruff shampoo, so ano-ano pa, pero hindi daw nawawala. At napansin niya, nag-i-start ng magbawas yung kanyang buhok. Halos everyday maliligo raw siya ay napakaraming strands of hair ang nalalaglag. Opo. May pag-asa daw kaya yan doon sa sinasabi ni Dr. Roda ngayong gabi. Opo, definitely po, but I really will need to see that patient. The increase of yung dandruff po natin kasi talagang nakaka-affect siya sa growth ng hair follicles. So, what we need to do is really remove the cause. Why? Bakit siya nagkakaroon ng dandruff? Pwede ding may fungal component, or we have to address the cause and then at the same time give supplements po para dun sa loss ng hair. Opo. Siyempre, Doc, meron tayong mga questions na kagaya ng meron ba tayong specific na age na target talaga? Kunyari, gaya namin, we're just 26. Yeah. You know? 26. 26, yes.
So, meron po ba talaga? Hindi, seriously, meron po tayong specific na Yes. age talaga? Opo. Usually, I really encourage patients from the line of 20s going to 45 to 48. Mga ganun po, masisave pa natin. Kaya pa. Opo. With my experience, mas maganda po talaga yung kanilang pag-grow ng hair at that age. So, that's why I really encourage men of that age group to seek us out, and then so we can help them. Saan ka namin pwede makita to? So, our clinic po is in Timog. It's kind of near. Huh? It's very near. I'm just at the second floor, and below is PNB. So, nag-iisa na naman ng PNB sa Timog. At McDonald's, malapit din. Tapos, I'm also located in Meralco Avenue in Ortigas. So, it's in Renaissance. The 2 branches. Yes, we have the 2 branches. Meron po bang what compromises the treatment? First and foremost, kasi it's a very tedious treatment, and usually patients forget, or they just get tired of applying the medicine. It's usually at night, every night. Pag nagkakaedad, ganun no? Parang parang ubusin ko oras ko sa ganyan. Minsan ganun. Or for example, yung consistency ng gamot, if it's too malagkit, it's too sticky, na colloid to ba turn siya? off na parang Colloid. Merong colloid, merong liquid talaga. What does it do sa scalp? It all stimulates and remove yung ating testosterone. So it's comprised of fatty acids, and then also yung famous natin na minoxidil, yung mga gamot na yan na nakaka-stimulate ng hair growth. Pero at the same time, yun nga yung tinatawag naming finasteride, yung para sa pag-alis ng testosterone sa scalp. Sa scalp. So, malaking epekto, no? Kapag medyo mataas ang level ng testosterone mo. Yes po. Paano ba tumataas to? This is actually, medyo leeway ako ng contest. Paano tumataas ang testosterone? Kalimitan po talaga, it's in the family genes. Family. Opo. Ibig namamana talaga. Namamana talaga. Makikita nyo naman po sa mismo sa lolo. Kalimitan, bald na po siya. So, there's a tendency that the next generation will follow. So. That's why I'm putting all the blame to my dad. Sobra na bang grabe? Dahil sa'yo nakalbo ako. Pero, ibig sabihin, lalaking lalaki ka. Good thing that you're there, Doktora. Ay, thank you have to po. give a solution. Thank you very much. Anyway, what areas of the face and body that can be lifted pa? Yeah, I don't know if we have Ustream here, but I've actually a picture of the things that we do to lift the body and the face. Wow. So, for example, makikita po natin yan, yung signs of aging sa may panga. Medyo, yeah, there's sagging skin already along the jawlines. Goodness. So, yan po ang mga nililift natin. And also sa neck area, sa may eye area, so sa may cheeks. Ayan, yung mga bumabagsak na po. So, we do that. We give this treatment to, give them an option before they do the surgical facelift. So, ito po yung ating treatment na very safe and less expensive than the surgery po. So, non-surgical lahat yan? Non-surgical yung mga procedure? Po. Yes. And if you can see the picture, pwede din po tayo mag-lift sa body, yung sa arms, pag medyo naglalawlaw na. Sa abdomen din po ba? Sa abdomen din po. Kasi minsan kala nila mataba skin lang pala, no? Skin, opo, kasi talaga, or sometimes, patients who had liposuction, and then they get the sagging skin. So we apply this non-invasive techniques para mag-tighten yun. So yun kailangan ko yan. Actually, I'm feeling my belly right now. Yeah. Oh my God. Ayan. So ito po pwede din po. Even sa sa mga babae po, sa mga breasts, sa thighs, any part na nagsasag, we can help them. May procedure siya on how to apply it? I'll be applying it. It's in the clinic, and we usually do that
for a matter of an hour and a matter to Kita na yung result? an hour to 2 hours po. Gaano po katagal bago makita yung result? And how many sessions? Immediate po. Immediate. Wow. Yes, Ito. immediately. May oras ka. Later, right? Later. Pag-out Imo ko natin, lang yan eh. let's go. Immediately po talaga dahil we literally lift up the skin. I will look We younger. pull it. Yes. Like, We even let's apply. go! Hindi na siya babalik, doktora? Meron pa rin po tayong, we have to consider gravity. So, usually, bumabalik po yan in 2 to 3 years. Pero with that length of time, 2 to 3 years. not bad. Sobrang sulat Kasi, na. kasi doktora, yung iba kino-consider sa ganyan, yung parang sabi nila, ay medyo bumabagsak yung balat ko, pa-RF ako para mag-tighten or Opo. cavitation. Opo. Ganun. Maganda din naman po yung mga ganyang machines. Kaso syempre, mas gusto po natin yung ganitong treatment because we really see the results right away. Galing At the same Galing, time, no? talaga pong lifted talaga siya. So, we insert a bit of thread with some hooks dito sa underneath the skin. Okay. Yeah. Ouch. It's not a machine. It's more of a procedure. But the threads are very safe. How long po? How How long long? will it take yung procedure? Usually nga po, an hour or An 2. hour lang. Imagine, di ba? I mean, for an hour, you'll look younger. For 3 years. This is a lunchtime procedure. Lunchtime procedure. How Yan ang much tawag more? na yan. Yan ang Kung tawag mga 2 na. hours ka nagpagawa, diba? Kasama na yung merienda kasama. doon. Marami po nagtatanong. Opo. Mura po ba to? Bago niyo po sagutin yan, we'll be just passing for a short break. Alright? Hanging question po yan. And marami nag-aabang, marami nag-text. Marami interesado eh. Text din ako eh. Actually, mamaya parang gusto ko na dumiretso sa clinic ni Doc eh. Diba? To do this. Anyway, we 34 minutes down 6 p.m. para po sa lahat ng mga nagtatanong. Magandang gabi. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. A-Tri Media Pro Incorporated. The Doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Still with Klinika on Air. Doc Charlie, still there? Yeah. Kumusta na dyan? We're having a great discussion talaga. Meron na naman ako na-receive na text message dito. Siya daw ay 34 years old, female. At medyo naging chubby siya nung siya italaga. Pero ngayon daw kasi nagpapayas siya. Nag-enroll siya sa isang swimming program. Medyo nangayayat siya, kaya lang nag-sag daw yung mga braso niya. So, gusto niya itanong kay Dr. Roda kung yun daw ba ay ginagawa din sa kanyang clinic. Opo, Doc. We actually do the arms definitely. We lift this up with the procedure and we definitely can help the patient. So, if they can see us in the clinic, that would be good. Kasi usually kapag ka nabuntis, tapos nagkaroon, may mga stretch marks. Natatanggal din po siya. Natatanggal din po. Natatanggal din. We also do that. We soften and at the same time smoothen the skin. I'll tell my mom. Yes. Oh. Diba? So, ikaw, may tanong ba, Fred? May follow-up question dun sa, yun nga, sa pag nagbuntis. Mamaya ko itatanong yung hanging question natin kasi marami nag-aabang. Surprise mo. Di ba, pwede po ba yun na pagka ginawa sa kanila yung procedure na yan? Halimbawa, nag-workout sila, nag-diet, etc. Makaka-apekto po ba yun sa ano po yan? Makaka-apekto po ba yung pag-workout nila pagkatapos ng ganyang procedure? Kumbaga, sabihin natin nag-lift, tapos nagpapayat siya ulit. Ano pong epekto kaya nun sa balat niya?
Actually, we really encourage people to exercise more. Tapos, madali lang naman yun eh. If, for example, kunyari, nagpapayat pa siya lalo, tendency talaga ng skin is magsasag pa siya. So, lalagay lang ng konti-konti na lang. Okay. So, they have to go back. Ikaw pa rin, ma'am. Ako pa rin. I have to see you. Alaki, gano'n na lang. Would you mind me asking, ilang taon na po kayo? I'm... See, you're 20, she's 28. Hindi, ma'am, kasi Doy, babalitan ako ang edad sa amin. Ay, ganun po ba, Doc? Naiya sabihin 29. Hindi po, ako po 43 years old na po. That's what I'm talking about. Yeah. That's what I'm talking about. Ma'am, I'm not really surprised about the answer. You know why? Opo. Kasi I keep on staring on your face, ma'am. And thank you. It doesn't show, yeah. It doesn't show. Thank you po. It's our field talaga. Kaya mahal na mahal po namin itong field na to. Kaya gusto ko yung tanong kanina kasi ma'am, you look like you're in the late 20s. Ano ka ba? Parang si Doc Charlie, di ba? Di ba, Doc Charlie? Wow, talaga si Fred pala nandyan. Hi, Fred. Talagang pinagpawisan ako doon. Nag-blush ako doon. Pero, sige, balik tayo sa aking question natin. Is it affordable? Very affordable. Kasi, for me, I really treat the patient case-to-case basis. And we usually offer packages, but, if, for example, the patient really requires a lot of threads, then we will just offer it at a minimal price. So, it just depends on the need of the patient. Kung magkano yung budget swap, meron talaga kayong package? Meron talaga. Tapos, pwede naman na magpapadagdag na lang siya kung ano yung kailangan niya. Opo. Meron ba itong limitation na kapag, kunyari, na-meet mo na yung edad na to, hindi ka na pwede? Meron bang mga ganun? Wala kunyari, po. You're 16, okay, hindi ka na pwede rito. So, walang ganun? Wala naman po. I actually have a patient who's around 81. Wow! Yeah. She doesn't look 81. So pero doktora, parang ang pagkakaintindi ko sa sinabi nyo kanina, no, parang ito yung parang preparation to dun sa kung gusto nila magpa-surgical na facelift or But actually it's more on really preventing aging. So pag meron po tayong signs ng konting sagging, we really have to advise our patients to do these procedures. Sometimes, I had a patient who already underwent the surgery. Okay. Hindi pa rin siya kasi bumagsak pa rin. Nagsag pa rin. Kasi hindi nga po guarantee na kapag nag-surgery tayo, talagang hindi na po babagsak ang skin because of, gravity and stuff. And nakaka-affect din dun sa elasticity kasi ng balat, 'di ba? Yes, kasi pag in-stretch mo lalo, luminipis lalo. Exactly. Yeah. Mas humihina yung balat kasi parang binibreak mo yung Saka at the same time you have to consider yung breakdown ng collagen, baka masyado na siyang matanda, hindi na kaya. So kailangan talaga ng mga ganitong procedures. That's why this was developed. Kung halimbawa kami yung pasyente, tapos nag-undergo kami ng ganyang procedure. Halimbawa lang meron po ba kaming dapat gawin, to prolong the effect? Imbis na maging 3 months, 3 years, maging 5 years. Sa mga gagawin namin, ginagawa namin, the usual things, meron kaming dapat gawin, natan or whatever. Ang always na-advise ko lang sa patients ko who had undergone this treatment na is to avoid heat on the, for example, we cannot apply heat anymore on direct procedures. Not the sun, but the procedures. So, yun lang po ang talaga, hindi na po tayo pwedeng hindi ka na pwede magpa-peel. Pwede magpa-peel, pero yung direct heat, doon kunyari sa face, sa procedures, hindi ko na po ina-advise. Kasi, naka-stable na yung collagen natin doon. Kala ko, bawal na mainitan eh. Ay, hindi. Dapat lang talaga mainitan para sa vitamin D. Kasi ako, nabuhay na ako sa init eh. Anyway, isa sa Doc Charlie? You still got a question there? Yeah. Meron pa akong isang question ito, nag-text naman, pero medyo malayo dito sa topic. Pero siguro kung masasagot ni Doktora, meron daw siyang varicosities. Oh, yes. Matagal na raw ito, dalaga pa siya, pero ngayon gusto na niyang ipatanggal kasi hindi daw siya makapagsuot ng shorts. Opo, definitely po. Magkano daw ba yung treatment at gano'n daw ba katagal ang
pagtitreat nitong varicositis niya? Opo, Doc. The clinic actually offers that, yung tawag namin na sclerotherapy. So, we inject the medicine para po hindi na magkaroon ng ugat yung mga varicose veins. And what happens is, we really see lasting results. Kung saan namin in-inject, kung saan ko in-inject, hindi na yun magkakaroon ng ugat. So, Wow. and because ako, I'm really I patronize people who want to take care of themselves, I really drop my prices down. So, usually, it will take 20,000 to 30,000 to really have one done. Pero sa akin po, sobrang binat. 5,000 lang po per leg. Unlimited Wow. veins. Actually, Yeah, wow. this is really interesting. You know why? Kasi my mom kasi used to work like 37 years na. So, isa sa mga nagresulta, kasi pharmacist siya, isa sa mga nagresulta, varicose veins, ang dami na talaga. Oh, now I got the real answer. Yeah, Perfect kasi answer. ako, babae ako, so syempre I really want other women to feel the same na I don't want them to feel na insecure sila. So I Exactly. really lower my prices down. Even sa warts, sa varicose veins, it's really very low. Para lang they would feel good about themselves. Diba? Nice, Ang paganda sa murang halaga. Yeah. Wow. Because we have to empower our women and, our Pero youth. hindi naman po kayo against sa mga surgical procedures. Ay, hindi din po. Kasi sometimes we really recommend. Pag Pag talagang, kailangan po talaga. opo, kaya nga before we do this procedure, we discuss to the patient yung expectations niya. Pag yung expectation niya talagang sobrang, Okay. we really recommend surgery. Yun lang po talaga maganda sa doktor kasi may konsyensya ang doktor. Pero, doktora, may tatanong lang ako. Mabait mabait. Mabait si doktora eh. Ah. Pero tatanong ko lang, kailangan ko lang itanong sana. Opo. GC? Meron na po ba kayong tinanggihan? Madami na din po. Huwag po kayo titingin sa akin. Ay, hindi dahil sa tinanggihan ko sa dahil walang pag-asa, but because Okay. I want them their expected results makuha nila. Okay. So I really tell them siguro better po talaga surgery na lang or ano. Pero pag nagsabi talaga ang pasyente na I really want to try first the non-surgical Pag walang nangyari, at saka sila pupunta sa surgical. Okay. You're nice, Doc. You're nice. Thank you. Mabait si Doc. Thank you very much. Anyway, one of those questions will be tackled. So, kailangan muna siguro, mag-break muna tayo. A little breather para mas makaisip kayo kung ano ba. Makuha niyo yung eksaktong address. Kung saan niyo pupunta si Doktora. Alright? It is now 45 minutes down 6 p.m. right now. Kasama niyo pa rin si Tolitz Laurenio and of course si Fred. And Doktora... Nakalimutan ko. Dr. Rhoda Espina is of course on the line. Si Dr. Charlie Mendez. More of those issues and questions. Sasagutin namin yan sa Klinika On Air. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez. Tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika On Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. 46 minutes makalipas ang ika-6 ng gabi. 14 na minuto na lang, alas 7 na ng gabi. Patuloy pa rin tayo sa ating Klinika On Air with our guest, Doctor. Wow, pagpapapogi at pagpapaganda and of course, bringing back those happy times kapag magkakabuka ulit. Diba? Opo, talaga. Yun, kailangan talaga namin mga lalaki. Yung problema natin yun eh. Bihira ko nakarinig ng isang kaso na ang babae medyo nakakalbo. Meron din po ako na meron din po. Opo. Unfortunately, cases, yes. I have patients. It's not getting rare anymore. Sakit po ba yun?
Opo, kalimitan may mga pasyente tayo may mga polycystic ovarian syndrome tapos nagkakalbo din sila. Yung typhus po ba? Hindi, I mean, kasi I used to hear this sakit na nakakalbo talaga siya. Kasi sa babae usually dumadapo. I think it's more on the medicines that were used to treat the typhus. Okay. Kasi masyadong malakas. So, pwede din naman yun. Although, mag-grow talaga ulit yung hair once na naka-recuperate yung body. Wow. And with your help, of course. Yeah. Exactly. Dr. Charlie? Yes. Alam mo, kailangan i-guest uli yan si Dr. Roda. Ay. Oo nga eh. Ito pong ating discussion na yan eh. Thank you. I-schedule ko uli yan next week. Sobrang parang napakarami pa naming kailangan pang malaman. Oo. Marami tayong pwedeng itanong sa kanya because yung kanyang practice is sa mga non-surgical procedures ng pagkakabata. So, ang focus siyempre ng mga kapatihan ay usually pagka gusto nilang bumata ay medyo maliit yung kanilang face, hindi ba? Yan ang unang-una nilang yan. Kasi yan ang parang pinaka kahit na medyo chubby ka kung mga face mo disket naman, medyo magandang tingnan. Siguro humingi tayo kay Dr. Roda ng kahit mga procedures na ginagawa niya na para i-lift ang face o yung mga face lifting procedures na non-surgical na ginagawa niya sa kanyang clinic. Ayun. Thank you, Doc. So usually po, apart from the thread lift, we also recommend yung pong tinatawag nga namin ng mga liquid medicines to sculpt the face. For us kasi aesthetic physicians, we want a more natural look. We don't want yung kapag ngumiti yung pasyente, kitang-kita na may alam mo yun, yung parang matigas dito sa cheeks, ganun. So we want more fluidity and more natural form ng face pag ngumiti, ganun po. Para hindi halata. Para hindi po na mahalata. Tapos we actually have a bad rep with Botox, but in our clinic, we usually use Botox. But in a more, yung more softer look. Hindi po siya yung nakakatakot. Sobrang nakakatakot na parang devil look. Hindi po yun. Right now, ang current trends na po ngayon for face sculpting is using the fillers to fill up lost space. Magbabala talaga siya. Yung pong Botox naman po is pang palift din. Yung fillers po, kunyari meron tayong lost na space pag tumatanda na po tayo or yung mga may eye bags or some indentation sa face. Eye bags daw. Tumingin si Doktora. Naalala ko. That's my life. Yung po, nilalagyan din po natin ng fillers. Pero syempre, may technique po dyan na para hindi po siya magmukhang meron kayong pinagawa. Parang natural way pa rin. Natural way po. Para sasabihin nila, parang nagpahinga ka o para kang nakapag-BB rest. Matagal na procedure yan, Doktor? Hindi po. Actually, I do that 30 minutes. That's it. Actually, I am expecting kanina na parang, okay, siguro mga 1 linggo. 30 minutes? 30 minutes lang po. Lahat po na ngayon ng procedures natin are lunchtime procedures. How long will it last po, Doktora? Yung mga fillers, yung Botox? Ang Botox po talaga, usually it will last 6 months. Kasi yung pong effectivity ng gamot is, up to 6 months lang. You have to do it again. You have to do it again. And then, for the fillers, it can last for 1 year. And we also have fillers that can last for 4 years. So, it just depends on the quality of the fillers that you want. Yan. Kunyari, wala kang panga, lalagyan kita ng panga. Wala kang baba, lalagyan kita ng baba. Ng ilong, we do that. We offer non-surgical nose lifting na rin po. Mukha po ba meron kayo? Opo, meron. Lahat na po ngayon may solusyon.
Napakaswerte I know talaga where ng to go. generation natin Yeah. ngayon. Lahat may Swerte. solusyon. May solusyon na po Kasalanan na kapag pag hindi ka nagpagawa ng So, solusyon mo. Di ba? kasalanan mo na Exactly. pagka... Hindi ka gumalaw at kumilos. Oo. Ginawa ng Kaya- paraan. Opo, yun nga po Kaya talagang, we encourage people to just come and see us and I'll be honest with them if they need it or not. By the way, meron kayong mga activities right now, mga ongoing mga... Ano naman Campaigns. po, mga kasi Halloween. Oo nga pala. Halloween I mean, party. after Halloween. After Halloween. After Halloween, I have parang an orphanage, a school for the blind in Baguio City. Okay. So we give our proceeds every Christmas para po dun sa kung may gustong tumulong. But at the same time, yung procedures po namin, we give donations to that orphanage. Paano kami mag-reach out? Just call us po sa clinic and then we can help them. Doktora, siguro para malaman din po ng mga listeners natin, no, yung schedule nyo po pag nandun kayo sa Timog and exactly. pag nandun kayo sa Makati. Ortigas. Opo. Actually po dahil sa dalawa yung clinic ko, by appointment po talaga ako. So by appointment si Yes Doktora. po, I really mga work on listeners. the schedule of the patient kung ano po yung mas nila dahil The usually most my available. patients are after hours, after office, Yes. and also during lunch break. So I really go and reach out to them. I mean, do you have your landline so where they can, reach you? Yeah, we do. We have our landlines, but usually I just recommend na to visit our Facebook account para nandun po yung Which Sige, is, pagbigyan niyo po yung pong Facebook account natin. Ayun lang po yung Elite Asia Aesthetic Center. Elite Asia Aesthetic Center. Sa Facebook In po. Timog and in Ortigas. Opo. And, So visit na kayo dyan. isang endorser namin si Miss Jackie Yu. Yun. Wow! Yun po ang aming Kailan endorser. kaya magiging si Tolitz? Pag inalagaan na ako ni Doktora at Yes. Dr. Charlie. Okay. Anyway, anything that you wanna add? I just want to thank you. Thank you po for inviting me here and then for letting me, explain what we do in the clinic. And yun nga po, as I've said, we're gonna be giving out 8 free treatments for our lucky listeners. Kung Dr. Charlie will just give me the teams. So, yung callers natin, no, tawag na kayo, mag-ano na kayo dyan para 8 Text 8 now. yun, 8. Text now. Text now. Okay, sa lahat ng 6 na magte-text. Opo. 6 lang. Anim. Alam mo bakit? Bakit? There's spread and me. Nakapag-text na po kami. Doktora, thank you so much for sharing Thank this you, info Dimpo. to us. Doktora, thank you so much. Dr. Charlie? Wala na si Doc. Medyo nata-traffic kasi si Doc eh. And isa sa mga nakakapagbigay ng problema talaga, yung stress, di ba, Doktora? Kapag na-stuck ka sa traffic, kagaya ng Dr. Charlie, parang ganun, dadagdagan yung mga wrinkles mo. Ang daming stressors ngayon eh. That's why when like for me, when I see a patient, talagang holistic ang pag-approach. May meditation, may exercise, may diet, tapos may mga treatments. From now on, I will remove this hat. Yeah, better. From now And on, I will see you, pupunta Doktora. na ako kay Doktora. Yan. Sabay tayo, ha? Sabay tayo. Sige. Alright. Okay, thank you. Kailan? Tara na, after the show. Anyway, Doktora, thank you so much for gracing us. Thank you so much, Thank Doktora. you very Thank much you. for Thank you having so much. me. Alright, thank you, Fred. Anything? Salamat, Tolitz. Ay, dadagdag ka ba? Wala naman. Tapings, whatever? Wala. Wala. Okay, anyway, thank you so much. Bukas ulit tayo magkakasama-sama para sa ating newscast. Okay, alas 12:30. Sama naman si Sir Miguel Hill. And balitang alas 4. Samantala, ulitin ko lang ulit, if you wanna take home, kung gusto nyo maiuwi, yun napaka-elegante namin. Okay, na papremyo. Makikinig ka lang, mananalo ka pa. Well, eto dami ng premyo. Kasi di ba, pag nag-text ka dito sa Clinica On Air, you'll get for yourself a free service. No, yung kay Doktora. Di ba, yung kanyang ipamimigay. At Dr. Charlie. 8 pamimigay. Isa lang dun. Ha? Kasi kailangan marami tayo mapag-share ng magandang news na yan. Alright? And also, maiuwi nyo rin yung ating sobrang brand new. When we say brand new, it is really brand new. Alright? Yung ating, asan ba yan? Android tablet. Pakita nung ating Android. There you go. Wait. Let me ayan, sige. Asan ba yan? Ayun! Okay, so ipamimigay natin. Huwag nyo lang kalilimutan ilagay yung buong pangalan, ang inyong address, and magkaroon ng chance manalo ng isang brand new next book
Android tablet at makinig lang po kayo sa amin. Simply, i-text nyo lamang po kami sa 0917-798-8910. As in 8910. 0917-798-8910. Again, huwag nyo kalimutan ilagay ang inyong buong pangalan, address, magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig lang at manalo mula sa impilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Nakinig ka lang, kargado ka na ng infos, mga balita, serbisyo publiko, you'll get for yourself a brand new Nextbook Android tablet. Maraming salamat po sa inyo. Have a great Thursday evening, everyone. Maraming salamat. Ako po si Rapido Tolis Laureño. Manatiling nakikinig sa DZRJ 810 AM, A-Tri-Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at A-Tri-Media Broadcasting Networks. Pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang